Mga kapatid sa pananampalataya, napaka mahalaga po ang Friday prayer. Inuutusan tayo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na kapag po itinawag na ang adhan ng Friday prayer, anuman ang ating mga gawain ay hintuan upang sambahin ang Allah. Sinabi mismo ng Panginoong Allah sa Quranul Karim, Ba'da, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Malapit-lapit na pagkahulugan, chapter 62 verse 9, Quranul Karim. O kayo na mga nananampalataya, kapag ang adhan ay itinawag na para sa salatul jum'ah, ay inyong simulan ang paggunita sa Allah at lisanin ang kalakal. Anumang pinagkakaabalahan sa iyo hintuan, lisanin ang mga kalakalan, pagkakalakal. Yan ang higit na mabuti para sa inyo kung ito ay inyong nababatid lamang. Yan ang pinaka-the best para sa atin kung alam lamang natin gaano kahalaga ang Biyernes. Alam ba ninyo mga kapatid sa pananampalataya na ang isang Biyernes lang na iningatan mong isagawa na walang violation, ang lahat ng mga kasalanan mo sa pagitan ng dalawang Biyernes, itong Biyernes at susunod na Biyernes, ay burado. Katibayan, anang hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magsagawa ng ghusl sa Biyernes, ghusl, maligo sa Biyernes, at magpabango, tinutukoy sa magpabango lalaki. Ang mga babae, bawal magpabango kapag lalabas ng bahay. Pwedeng magpabango ang babae sa loob ng bahay, sa harap ng kanyang mister. Ito ay para maiwasan ang temptation, tukso, fitna, para maiwasan. Ulitin natin. Sino man ang magsagawa ng ghusl sa Biyernes at magpabango, kung mayroon man siya, isinuot ang kanyang pinakamainam na damit, pagkatapos ay pumunta sa masjid at magsagawa ng mga voluntaryong salah, kung gusto niya, hindi ginambala ang sino man, nakinig nang dumating ang imam hanggang sa simulan nito ang salah, ang lahat ng mga ito ay panlinis sa anumang nangyari sa pagitan ng Biyernes na iyan at ng sumunod na Biyernes. Hadith Ahmad, volume number 5, hadith number 420, para po sa kumpletong referensya. Mga kapatid sa pananampalataya, ganyan kahalaga ang Friday prayer. Ngunit, may mga gawa na marami sa atin ang gumagawa na pwede mangyari na ang iyong Friday prayer, sa halip na pambura sa lahat ng kasalanan na nagawa mo sa pagitan ng Biyernes na ito at ng susunod na Biyernes, pwedeng mangyari na iyang Friday prayer mo mismo ang mabura kapag hindi ka maingat sa mga violations. At ano-ano ang mga violations na bubura sa iyong Friday prayer? Ito po ang ating khutbah, mga kapatid. Bago natin isa-isahin sa inyo ang mga violation, 8 malalaking violation na sisira sa iyong Friday prayer. Bago natin isa-isahin, tandaan natin mabuti
na salah, sambayang, prayer, ang susi ng paraiso. Sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu miftahul jannah. Salah, sambayang, ang susi ng paraiso. Pero paano makakasusi kung mga violations? Ang iniingatan na sambayang, walang violation na sambayang, ay pasaporte ng Muslim sa paraiso. Mismo ang Allah nagsabi, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. At ang mga yaon na iniingatan nila ng husto ang kanilang mga salah, ulaika fi jannatin mukramun. Sila ang mga yaon na mananahanan sa mga hardin ng mararangal. Chapter 17, verses 34 at saka 35, Quranul Karim. At ito ang tandaan natin. Kapag po sambayang, pag-ibada, pag-worship, kailangan sa paraan lamang ng sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ka po pwedeng magawa ng anumang act of worship, gawaing ibada, nang hindi sang-ayon sa sunnah. Bilang katibayan, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambayang kayo, magsala kayo tulad ng nakita ninyo na aking pagsasala. Okay. Ano ang mga bubura ng iyong Friday prayer? Marami pa rin sa atin ang gumagawa nito sa iba't ibang masajid. Kaya nga ba itong khutbah natin naka-record? Ito, voice recorder ito, para i-upload sa YouTube, para marami ang makaalam. Dahil wala ka ng salatul Jum'ah, wala ka ng Friday prayer, isa man sa 8 babanggitin natin na violation. Isa lang ang gawin mo. Dito sa 8 violations na ito, wala ka ng Friday prayer. Number 1 na violation, ma'mum, nagsasalita habang ang imam ay nagkukutbah ng Biyernes. Nagbigay ng hukum Sheikh Ibn Jibrin, Fatawa Islamiyah, nawa kahabagan siya ng Allah. Ayon sa kanyang hukum, obligado para sa ma'mum na itikom ang kanyang bibig, huwag magsalita kapag ang imam ay nakatayo na nagkukutbah sa Biyernes. Kapag po ang imam ay nagkukutbah, bawal para sa ma'mum ang magbawal ng masama, bawal para sa ma'mum ang mag-utos ng mabuti. Halimbawa, kasama mo ang anak mo, halimbawa, na maingay at sinasaway mo. Sinasabihan mo yung anak mo, anak, huwag kang maingay. Kapatid, wala ka ng salatul Jum'ah, wala ka ng Friday prayer. Kaya yung mga anak natin, kapag sila ay pasaway, huwag mong isama sa masjid. Dahil masisira ang sambayang mo, masisira rin ang sambayang ng iba. Ngunit kung ang anak mo ay behave, isama mo para makasanayan niya ang gawaing pagsamba. Kahit na sitain mo yung mga nag-iingay. Halimbawa, mayroon kang katabi na nag-uusap at sinabihan mo sila, bro, huwag kayong maingay, nagkukutbah ang imam. Sila ay wala na silang sambayang, wala na silang Friday prayer. Ikaw na sumita, wala ka na ring Friday prayer. Katibayan, hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika ansit yawmal jum'ati wal imamu yahtub faqad lagaw. Kapag sinabi mo, huwag ka maingay sa kasama mo sa araw ng Biyernes habang ang imam ay nagkukutbah,
pinawalang saysay mo ang iyong sala. Pinaka-authentic ko na hadith, Sahih Al-Bukhari, hadith number 934, Sahih Muslim, hadith number 851, for your complete reference. Number 2, nabubura ng inyong Friday prayer. Napakarami po talaga sa mga masajid na nakikita natin ito. Number 2, tumatawa yung ma'mum. Halimbawa, nanonood siya ng TikTok. Habang nagkukutba ang imam, nanonood ng TikTok. At tawa siya ng tawa. Wala ka ng prayer, wala ka ng Friday prayer, invalid na ang iyong salatul Jum'ah. Mayroon din namang mga nagkukutba minsan na pinapatawa niya ang jamaah. Nagkukutba ng comedy. Once na naghalakhakan ang jamaah, sira na po ang kanilang prayer, Friday prayer. At ikaw ang mananagot na imam na nagko-comedy. Pwede kang mag-comedy sa lecture, sa seminar, sa symposium, sa forum, pero hindi ka pwedeng mag-comedy, magpatawa sa Friday khutbah. Tandaan niya. Number 3, nabubura sa iyong Friday prayer. Sinabi natin kanina na ang Friday prayer, kapag iningatan mo, pambura sa lahat ng kasalanan mo sa pagitan ng Biyernes na ito at ng susunod na Biyernes. Ngunit kapag violations, isa sa 8 violation na binabanggit natin, ang ginawa mo, yung Friday prayer mo ang burado. Wala ka ng salatul Jum'ah. Number 3, mga nagbubulungan. Makikita mo yung dalawa, nagbubulungan. Ano kaya ang pinagbubulungan nila? Nakikita natin ito sa iba't ibang mga masajid. Nakikita mo yung dalawa, nagbubulungan. Minsan ang pinagbubulungan nila, yung mismong nagkukutba. Sabi ng isa, bro, boring na boring ang khutbah na to. Oo nga, nakakaantok. Silang dalawa, wala na silang salatul Jum'ah. Wala na kayong Friday prayer, sayang. Ano pang ipinunta mo rito? Allahu Akbar. Bumabagyo na nga eh. Pumunta ka rito eh. Sinadya mo pumunta ka rito dahil napakalagang Biyernes. Pero pagdating mo dito, sisirain mo lang ang Biyernes mo. Allahu Akbar. Number 4, mga sister, makinig kayo mabuti mga sister. Habang nagkukhutba ang imam, ay nagme-make up si sister. Nagpupulbos, patingin-tingin sa salamin, paselfie-selfie, nagle-lipstick, patingin-tingin sa kanyang sarili. Wala ka ng Friday prayer, sister. Wala ka ng salatul Jum'ah. Invalid na ang iyong salatul Jum'ah. Wala ka ng prayer. Number 5. Ito ang pinakamalimit na makita natin. Mga nakahawak ng cellphone. Kaya nga ba pagpasok mo ng masjid kapag Biyernes, yung cellphone mo, ilagay mo sa bag. I-flight mode mo para walang makatawag, walang makatext, para hindi ka maistorbo. Eto, tingnan. Nagkukhutbah ang imam. Nakikita yung mama sa isang sulok, nagte-text, busy-busy. Nagtitext, o kaya nanonood ng TikTok, o kaya binabrowse ng internet, o kaya nagpe-Facebook, o kaya nagchat-chat sa Messenger, o kaya nagsiselfie-selfie. Mayroon pang iba, sinasagot yung tawag. Hello, huwag kayong tawag ng tawag. Khutbah ngayon, Friday. Saka na ibabayin ka ng cellphone. Brother, wala ka ng Friday prayer. Wala ka ng salatul Jum'ah. Sayang. Yung pambura mo ng kasalanan ang nabura. Subhanallah. Number 6. Nagbabatian ng assalamu alaikum. Pumasok yung mama. Paglapit sa kanyang kasama, assalamu alaikum. Sumagot naman yung wala ring alam. Wa alaikum salam. Kumusta ka, brother? Wala, matumal ngayon, bro. Mahina. Pareho kayo, wala na kayong salah.
Kapag sinalam ka nang pumasok sa masjid, hindi na katulad ng lecture, hindi katulad ng seminar, na pagpasok mo, assalamualaikum mga bro, waalaikumsalam. Khutbah yan, Friday khutbah yan, hindi ka pwede magsalam. Kapag nilapitan ka ng ignorante at sinalam ka, assalamualaikum, huwag mong sagutin. Ipikit mong mata mo, kunyari tulog ka. Huwag kang sasagot ng waalaikumsalam. Sira ng prayer mo. Pagkatapos ng prayer, hanapin mo yung mama. Sabihan mo, bro, hindi kita sinagot. Dahil masisira ang prayer pag nagsalam. Ngayon, dahil ang pagsagot ay obligado, sasagutin na kita sa salam mo kanina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kailangan maintindihan niya. Number 7. Ito. Lagi mo itong makikita sa mga malalaking masjid. Lalo na kapag ang nagkukutba ay sikat. Celebrity. Kapag ang nagkukutba celebrity, kinakamirahan. Nakikita mo yung jamaah, bawat isa nakahawak ng kamera. Allahu Akbar. Kinakamirahan nila yung nagkukutba. Matapos sila makamirahan yung nagkukutba, kinakamirahan nilang jamaah. Pagkatapos makamirahan ng jamaah, ang kinakamirahan naman nila ang kanilang sarili. Selfie. Wala na kayong sambayang. Pagkarami-raming gumagawa nito, lalo sa mga malalaking masajid, lalo na kapag ang nagkukutba ay sikat. Brother, gusto kong kamerahan para may pang-share ko naman ang kanyang khutbah para magkaroon ako ng reward. Pang-dakwah. Okay. Ang ganda-ganda ng intention mo. Ang ganda-ganda ng niyat mo. Pang-dakwah. Kaya mo kinakamerahan. Napakaganda ng intention mo, ngunit ang sambayang mo sira na. Ang ginawa mo mungkar. Ang intention mo napakaganda, ngunit ang ginawa mo evil. Anong gagawin ko, brother? Ang gawin mo ay, kung gusto mong kamerahan ang nagkukutba, magdala ka rin ng camera stand. Katulad niyan, yan, mayroon siyang camera stand. Ilagay mo yung camera stand, ipwesto mo bago ang imam magkutba. Ilagay mo yung cellphone, ipwesto mo, isentro mo kung saan siya nakatayo. Then, bago mag-start ang imam, i-on mo yung camera. Then, huwag mo nang hahawakan ng camera hanggat hindi natapos ang khutbah. Yan. Nakagawa ka ng ibadah, pakikinabangan ng mga tao, mayroon kang reward, hindi nasira ang iyong Friday prayer. Kaya, pakinggan yung mabuti ito. Napakarami ang ating mga nakikita ng mga masajid, lalo na kapag ang nagkukutbah sikat, celebrity. Bawat isa nakagano ng kamera. Wala na po kayong sala, wala na kayong sambayang mga bro. Subhanallah. Number 8, ito last. Ito ang pinakadina natin. Itong last, number 8. Bagamat hindi ito ginagawa sa masjid na ito, dito sa Masjid As-Sabur, hindi ito ginagawa rito. Pero dahilan sa ang khutbah natin, recorded, voice recorder ito, i-upload sa YouTube, buong mundo, mapapakinabangan ng mga marunong managalog, kailangan ito diinan natin. Number 8, inilalakad ang sadaka box habang nagkukutbang imam. Marami tayong makikita, mismong pinakamalalaking masajid sa Metro Manila, inilalakad nila ang sadaka box. Allahu Akbar. Wala man lang sumisita. Ang daming mga ulama sa mga masjid na yan, wala man lang nagsasalita. Iisa-isain ko sa inyo ang rulings ng pinakamalalaking ulama tungkol sa inilalakad na sadaka box. Ikaw na naglalakad ng sadaka box, wala ka ng sambayang. Tuwing Biyernes, wala ka ng sambayang. Allahu Akbar. 3 lang na Biyernes na sadyain mo na wala kang valid reason bakit hindi ka nakapagsambayang sa masjid. 3 lang na Friday na hindi mo isambayang sa masjid.
kailangan mo magsyahada muli dahil lumabas ka sa pagiging Muslim. Ay yung pa kayang tuwing Biyernes, hawak-hawak mo, dala-dala mo, 52 Fridays, isang taon, Gregorian calendar, 51 Fridays, isang taon, Hijri calendar, dala-dala mo yung sadaka box. Wala ka ng sambayan. Subhanallah. Sino mananagot niyan? Mamaya. Isa-isay natin sino mananagot. At ganoon din ang jamaah na nagsadaka. Wala na ring sambayan. Pati na bro yung nagbigay ng sadaka. Oo. Paano? Okay. Dumaan sa harapan mo ang sadaka box. Bumunot ka ng pitaka. One move. Inilabas mo yung pitaka mo, the one move yun. Binuklat mo yung pitaka mo, 2 moves. Inilabas mo yung pera sa pitaka mo, 3 moves. Inilagay mo ang pera sa sadaka box, 4 moves. Tiniklop mo yung pitaka mo, 5 moves. Ibinalik mo sa bulsa ang pitaka mo, 6 moves. Ano ang sinabi ng hadith tungkol sa 6 moves? وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا. Sino man ang humawak-hawak or humipo-hipo sa isang bato, pinawalang saysay ang kanyang sambayang. Authentic na hadith, Sahih Muslim, hadith number 85, para po sa inyong kompletong referensya. Hindi masama magsadaka, pero ilagay mo sa oras. Huwag ka magsasadaka na kasalukuy nagkukutbang imam dahil nakapagsadaka ka nga, sira naman ang prayer mo. Alam natin ng sadaka, napakarami ng pakinabang nabanggit sa hadith, pampahaba ng buhay, pampataboy ng kalamidad, gamot sa mga karamdaman sa katawan, pambura ng kasalanan, pagkarami-rami nabanggit sa hadith na pakinabang ng sadaka. Ngunit kung ikaw ay magsadaka habang ang imam nagkukutbah ng Biyernes, nakapagsadaka ka, pero sira na yung Friday prayer. Allahu Akbar. At mayroon pang mga masajid, mismo sa gate, sa pinto, may lamesa. At may tagabantay sa lamesa. Bawat pumapasok, lagak ng pera. Ikaw na tagabantay ng mesa, saan ang sabit mo? Yung pera kinakamakamada mo. Habang kinakamakamada mo, wala ka na ring sambayang. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا. Sino man ang humawak-hawak sa bato, nga kinakamakamada mo pera. Sino man ang humawak-hawak o humipo-hipo sa isang bato, pinawalang saysay ang kanyang sala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ito ay diinan natin. Banggitin ko sa inyo isa-isa, sino-sino ang pinakamalalaking mga ulama na nagbigay ng hukom na bawal ilakad ang sadaka box. Number 1, Imam An-Nawawi, nawa kahabagan ng Allah. Ang kanyang fatwa, ang kanyang hukom, bawal ilakad ang sadaka box habang ang imam ay nagkukhutbah na Biyernes. Pagkarami-raming mga masjid na nakikita natin, mga pinakamalalaking masjid sa Metro Manila, Allahu Akbar. Number 2, Shaykh Salih Al-Fawzan, nawa kabagan siya ng Allah, ganun din ang kanyang hukom. Fatawa Islamiyah, pinakamalalaking mga ulama ng Saudi Arabia, nagbigay ng hukom, haram ilakad ang sadaka box. Hindi natin maintindihan. Bakit kaya yung mga malalaking masjid na puno ng mga ulama, walang sumisita sa administrador para ihinto yung sadaka box? Pinanunood lang. Ito. Number 3, matatagpuan Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Volume 1, Ruling number 176, haram na ilakad ang sadaka box. Number 4, Shaykh Ibn Jibril, nawa kahabagan ng Allah, Fatawa Islamiyah, bawal ilakad ang sadaka box. Subhanallah. Shaykh bin Baz, nawa kahabagan ng Allah, yumaong Grand Mufti ng Saudi Arabia, tinanong, pwede ba na ilakad ang sadaka box na ang pera gagamitin pantayo ng masjid, pantayo ng madrasa? Sabi niya,
Kahit pantayo ng masjid, pantayo ng madrasa, haram na ilakad ang sadaka box na nagkukutba ang imam Biyernes. Dahil sira na ang sambayan ng jamaah. Kahit ilang milyon pa ang makoleksyon mo na sadaka dun sa sadaka box, hindi mo kayang bayaran isa lang na salatul jumaah ng jamaah. Saan ka kukuha ng pambayad? Ikaw na administrador ng masjid. Subhanallah. Kaya, iyang katwiran nila na pangbayad ng kuryente, pangbayad ng tubig, pangbayad ng renta ng building ng masjid. Ito nga pantayo ng masjid, pantayo ng madrasa, hindi pinayagan ng pinakamalalaking ulama sa mundo. Yan pa kayang pangbayad ng tubig, pangbayad ng kuryente. Subhanallah. Maghanap kayo ng ibang paraan para makapanguleksyon ng sadaka na hindi oras ng Friday khutbah. Number 6. Hadis Abu Daud, hadis number 347. Pati na numero ng hadis ay ating ini-emphasize para madali mo hanapin. Number 7, Asyar Al-Mumti, volume 5, hadis number 110. Ganun din, haram magsadaka na inilalakad ang sadaka box habang nagkukutbang imam. Number 8, Sahih Muslim, hadis number 875. Ganun din. Sa isa pa, Syar Muslim, volume 6, hadith number 147. Ganon din. Shaykh Al-Albani, isa sa pinakamalaking ulama ng hadith. Sa kanyang Sahih At-Targhib, hadith number 721. Ganon din si Shaykh Atiyah Sakr, pinakapinuno ng Fatwa Committee ng Al-Azhar University. Ganon din si Imam Abu Hanifa, Imam Ash-Shafi'i, nawa kahabagan sila ng Allah at iba pang malalaking ulama sa buong mundo. Ang kanilang ruling, dinidiinan natin ito dahil wala pong nagsasalita. Bakit walang nagsasalita? Pinanunood lang ang mga masjid. Lahat sila nagbigay ng hukom na haram ilakad ang sadaka box habang ang imam ay nagkukutba na Biyernes. Ngayon, ang tanong, bro, kung iyan ay haram, bakit ginagawa ng ibang mga masjid? Sagot, kapatid sa pananampalataya, ang mga imam, ang mga ustads, ang mga ulama sa masjid na iyan, walang pakialam. Hindi nila sinisita. Mayroon ka namang makita ng masjid na ang mga ulama, ang mga ustads, ang mga imam, may pakialam. Sinisita ang administrador. Pero yung administrador, matigas ang puso. Mas gusto niya yung kinikita, kurakot. Para siyang mga buhaya sa kongreso. Mas mahalaga ang pera. Hindi na bali, masira ang salatul jumaah ng jamaah. Basta ang mahalaga yung koleksyon. Allahu Akbar, subhanallah. Ngayon, sino ang mananagot? Number 1 ang mananagot rito ay yung mga may kaalaman. Mga imam ng masjid na yan na alam nila na ito ay haram. Kausapin ninyo ang administrador ng masinsinan. Brother, admin, presidente, chairman, kung ano man ang kanyang katungkulan, press or chairman or admin, haram na ilakad ang sadaka box. Gumawa tayo ng ibang paraan para manguleksyon ng sadaka. Huwag lang ilakad ang sadaka box sa Friday khutbah. Kapag ang administrador ay pumayag, gantimpalaan siya ng Allah. Pag hindi pumayag, khutbah ninyo mismo sa masjid na yan, harap-harapan, khutbah ninyo na haram ilakad ang sadaka box. Pag hindi pa rin natauhan ng administrador, khutbah ninyo muli. Gawin yung mas mabangis na khutbah. Nang sa gayon, matauhan at hintuan na ang paglalakad ng sadaka box nang nagkukutba ang imam. Mananagot number 1, ang mga imam na nakakaalam, ang mga ustads na nakakaalam, ang mga ulama sa masjid na yan na nakakaalam na ito ay haram, ngunit mga bulag, pipi at bingi, walang nagsasalita. Bakit walang nagsasalita, bro? Kasi bro, ibaban nila ako eh. Hindi na ako pagkukutbahin muli eh.
ang inyong abang lingkod, ilang beses maban ang inyong abang lingkod mismo, ban sa pinakamalalaking masjid sa Metro Manila dahil sa khutbah na to. Anong gagawin natin? Titikom tayo ng bibig, walang magsasalita, nagkukhutbah ka na imam, tapos dadaan dyan yung nagkukolekta ng box, hindi ka magsasalita, hindi mo ituturo, hindi mo sisitahin, dahil sinong pinipilis mo? Ha? Sinong pinipilis mo? Ang Allah o ang masjid? Ang Allah o ang administrador? Kahit na iban ka pa sa lahat ng masjid ng Pilipinas, sabihin mo, ano ang ikabubuti ng jamaah. Huwag kang matakot na maban kahit saan ka pa iban ng masjid. Hindi mo kasalanan. Ang may kasalanan, sino mang administrador na iban ka, siya ang mananagot sa kabilang buhay. Bakit? Naputo lang kaalaman ng sambayanan, naputo lang kaalaman ng jamaah na makakarating sa kanila, ay dahil pinahinto ninyo magkhutbah ang isang imam na nagsasabi ng katotohanan. Ito ay diniinan natin dahil napakarami po ng mga masajid sa Pilipinas na inilalakad ang sadaka box, at ang masakit, wala pong kumikibo, walang sumisita. Kausapin ninyo na masinsinan yung imam o kaya admin. Pag hindi nakuha sa magandang usapan, khutbah ninyo, bugbugin nyo ng khutbah. Pag hindi pa rin makuha, bangisan nyo ang khutbah, gawin nyo mas malupit ang khutbah. Huwag kayo matakot na maban. Ang katakutan mo, ikaw na ulama, ikaw na alim, ikaw na imam, ang iban ng Allah sa surga. Dahil nasira ang jamaah dahilan sa bulag pipi at bingi, ayaw magsalita. Nakikita, harap-harapan, nagkukutba ka, nakikita mo inilalakad sa harapan mo yung sadaka box. Wala kang kibo. Ha? Wala kang kibo. Wala kang nakita. Subhanallah. Nawa buksan ng Allah ang puso nating lahat tungkol sa issue na ito. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mayroon ka pang makikita mga kapatid na hindi papasok ng masjid, sa labas lang nakatambay, hinihintay ang ikamat. Habang nasa labas, tiktok ng tiktok, nood ng nood, kwento ng kwento, wala na po kayong sambayan. Sayang. Ulitin natin, yung Friday prayer, utos mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Naka-address sa mga mananampalataya o kayo mga mananampalataya, kapag ang adhan, panawagan ng salatul jum'ah ay ipinanawagan, ano man gawa ninyo, hintuan ninyo, pumunta ka ng masjid, gumunita sa Allah, sambahin ng Allah. Kung alam lang ninyo kung gaano ka-importante ang salatul jum'ah, Friday prayer, na nabanggit kanina, na binanggit natin sa hadith, isang Friday prayer lang, halimbawa ngayon, na iningatan mo yung mga kondisyones, lahat ng kasalanan mo ngayong Biyernes at sa susunod na Biyernes, 2 Biyernes, anumang kasalanan mo, burado. Ganun katindi ang Friday prayer. Pero kung wala kang ingat, itong Friday prayer mo, ang siyang burado. Allahu Akbar. Nawa, buksan ng Allah ang ating mga isipan, kamalayan,
Huwag masayang ang ating mga Friday prayer.